Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1176, napapaligiran ng mga hot girls. Ito ang magiging huling hamon sa Fortune City. Pagkatapos nito, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong kapalaran. Sabi ng matanda. Tapos, unti-unti siyang nawala. 10 tulay na nag-uugnay sa 10 hindi kapanipaniwalang lugar. Ang pinagmumulan ng buhay, ang mahabang ilog, ang ilusyon, ang mga bundok at ilog. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Yuan Fei. Ang mga lugar kung saan humantong ang mga tulay ay makakaimpluwensya sa kanilang paglilinang at pag-unawa sa mga abstruse na enerhiya. Ang bawat tulay ay humahantong sa ibang lugar, ngunit sa katunayan, ang mga lugar ay magkakaugnay din. Kahit na ang mga tao ay paghiwalayin sa 10 grupo ngayon, sila ay magkikitang muli. Sabi ni Lin Feng. Tumayo na siya. Ang 5 elemento ay ang mga pangunahing elemento na bumubuo sa 10,000 bagay ng paglikha. Kahit anong tulay ang kanilang pinili, may matututunan sila. Bukod sa 5 elemento, may mga kulog din. Ang ikalawang kalahati ng mga tulay ay tila natatakpan ng mga kulog sa kalangitan. Pinipili ko ang pinagmulan ng buhay. Sabi ni Lin Feng na nakaturo sa malayo. Para sa kanya, ito ay isang mahalagang bagay na kailangan pa niyang tuklasin. Kung makakamit niya ang pinagmumulan ng buhay, ang kanyang mga kaibigan, kapamilya o maging si Lin Feng mismo ay mas mabilis na gagaling. Bago makarating sa tuktok, walang tiyak para sa sinuman. Sa makatuwid, interesado si Lin Feng sa pinagmulan ng buhay, ito ay isang magandang paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan sa hinaharap. Walang sinabi si Meng Qing, susundan niya si Lin Feng kahit saan siya magpunta. Sige, sasama ako sa iyo dahil hindi ako interesado sa iba. Sabi ni Yuan Fei na tumango. Jun Moshi, Huang Fulong, manatili ka sa amin. Kung kailangan nating makarating sa isang bagay, mas madali para sa atin bilang isang grupo. Marami sa mga taong iyon ay mananatili rin sa mga grupo. Mahalagang tandaan na kasama nila ang 10 pinakamalakas na cultivator ng bahwang. Mayroon ding mga cultivator tulad ng Thunderbird. Posible ang lahat, maaari pa silang mabaigo sa sandaling ito. Sige. Sabi ni Jun Moshi na tumatango. Nagpasya silang manatili sa isa't isa. Maraming siluwet ang kumikislap at mabilis na lumitaw ang mga tao sa mga tulay. Pumunta si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan sa tulay ng buhay. Tumingin siya sa ibang mga tulay, naghahanap ng mga taong kilala niya. Nasaan ang bastos na iyon? Tanong ni Lin Feng. Hindi niya makita si Qiyongqi, ngunit kumbinsido siya na nakarating si Qiyongqi hanggang dito. Inaasahan ni Lin Feng na ang Qiyongqi at Fu He ay mapupunta sa iisang tulay, magiging masaya iyon. Napakabilis, dumating si Lin Feng at ang iba pa sa paanan ng life bridge. Ang tulay ay gawa sa purong enerhiya at kayang tumanggap ng maraming tao. Isang maputlang simoy ng hangin na naglalaman ng purong enerhiya ang dumampi sa kanilang mga katawan at ito ay isang napakasarap na pakiramdam. Napansin din ni Lin Feng si Yiren Lei. Pinili ni Yiren Lei ang parehong tulay sa kanila. Anong pagkakataon? Nakangiting sabi ni Yiren Lei. Akala ng mga tao ay kinakausap niya ang sarili niya habang nakangiti ng nakakaloko. Gaano kalakas, ang isang ngiti ay maaaring mawala sa isip ng mga tao. Iyon ay dapat na walang kabuluhang enerhiya. Isip ni Lin Feng. Ate, bakit hindi ka pumunta sa Illusion Bridge? Bakit dito? Nakangiting tanong ni Xiao Dai. Parang close sila at the same time may distansya sa pagitan nila. Babae naman kami, kaya hindi habang buhay magiging maganda. Kung pipiliin ko ang pinagmulan ng buhay, maaari akong manatiling bata ng mas matagal. Plano ko ring matuto ng mga bagong bagay dito. Walang pakialam na sabi ni Yiren Lei. Pero napakalakas mo na, sabi ni Xiao Dai. Ang bawat babae ay pinangarap na manatiling bata magpakailanman. Sa di kalayuan, napansin ng ilang tao na pinili ni Yiren Lei ang tulay na iyon. Isa si Yiren Lei sa pinakamalakas na cultivator at napakaganda niya. Ang pananatili sa kanya ay dapat na isang ligtas na pagpipilian, at sa parehong oras ay masisiyahan kaming tumingin sa kanya. Talaga. Andun din yung Snow Girl, ang hot niya parang Diyosa. Kung ang mga lalaki ay mas naaakit kay Yiren Lei, ito ay dahil si Yiren Lei ay nagsasanay ng mga partikular na kasanayan at diskarte. Nandyan si Feng Zuan, at si Zhu Biao, at sino iyon? Sumimangot ang karamihan. 3 sa 4 na pinakamagandang babae ng bahwang ang naroon at makikita rin ng mga tao si Meng Qing. Matapos siyang tingnan, ganap na nakalimutan ng ilan sa kanila ang tungkol kay Qi Zhaozhao. Napakalakas ni Yiren Lei at may celestial body si Zhu Biao. Si Feng Zuan ay may phoenix body, at si Yuan Fei ay may explosive power. Ang tulay na iyon ang magiging pinakamaganda. Mas maraming tao ang patuloy na pumunta sa tulay na iyon, kabilang ang ilang iba pang malalakas na cultivator. Siyempre, ang 2 tulay sa tabi ng isang ito ay mayroon ding napakalakas na cultivator. Si Qi Tiansheng, ang kanyang kapatid na si Qi Zhaozhao, si Huyan at ilang iba pang malalakas na cultivator. Pinili nila ang walang laman na tulay sa kalawakan na tutulong sa kanila na gumawa ng mas malakas na deployment spells. Sa kabilang panig ay ang dakilang Oriental Greenfinch Rock, si Mopang. Siya ay may mahabang damit na kulay lila, ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin. Mukha pa siyang hindi kapanipaniwala kaysa sa Thunderbird.
Speaking of, nasa likod niya ang Thunderbird na si Mang Niu mula kay Mang Niu Mountain at iba pang napakalakas na hayop na mayroon ding anyo ng tao. Naroon din si Long Teng mula sa Tianlong Divine Castle at iba pang malalakas na cultivator. Napansin din ng karamihan na mayroong isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ng Bahwang sa bawat tulay. Sila ang naging pinuno ng mga grupo. Hindi nila kailangang gawin iyon, ngunit mas mabuti para sa kanila na huwag pumasok sa isang malaking labanan. Si Lin Feng ay labis na nasa sabik. Ang manghuhula ang nag-trigger sa huling hakbang ng kaganapan. Kailangang patunayan ng lahat kung gaano sila kalakas ngayon. Tanging ang mga matapang at malalakas ay maaaring maging mga emperador, habang ang mga nasiyahan sa pananakot sa mahihinang cultivator ay mapapahamak. Hindi nagtagal ay dumating sina Fang Zuan at Zhu Biao, hindi nila maiwasang mapatingin kay Lin Feng. Tumawa si Yuan Fei, tiyak na ng akit ng mga babae ang lalaking iyon. Ate, di ba yung lalaki ang may gusto sa'yo? Paano na siya ngayon sa babaeng kasing ganda mo? Sabi ni Feng Li, inilibot ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Kailan niya sinabing gusto niya si Fang Zuan? Huwag ka nang magsalita, Ling Li. Sabi ni Fang Zuan na nahihiya. Tumingin siya kay Lin Feng at ngumiti ng pilit si Lin Feng. Siya nga pala, ate, narinig ko na ang isang lalaking nangbuli kay ate, si Zhu Biao, ay tinatawag na Lin Feng. Maaari ba itong parehong tao? Nakangiting tanong ni Feng Li. Ubo. Nanatiling walang imak sina Lin Feng, Fang Zuan at Zhu Biao. Ang swerte mo talaga. Sabi ni Yiren Lei na nakangiti kay Lin Feng. Maraming kabataang lalaki sa paligid ang naiinggit na nakatingin kay Lin Feng. Yung bastard. Kasama niya ang 4 na magagandang babae. Tumingin si Meng Qing kay Lin Feng at inikot ang kanyang mga mata habang sinasabi. Anong ginawa mo? Tapos tumawa siya. Alam ni Lin Feng na hindi magagalit si Meng Qing dahil sa mga ganitong bagay. Walang pakialam niyang sinabi. Hindi ba tayo dapat umakyat? Pagkatapos, nagsimulang maglakad ang lahat. Tumiti si Yiren Lei sa lahat at sinabi. Tama siya, akyat na tayo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1177, Intent, Abstruse Energies at ang layer ng Zunchi. Lahat ay mukhang mabait at masaya, ngunit naunawaan ng lahat na sa sandaling nasa mga tulay na iyon, magkakaroon ng mga tensyon sa pagitan nila at walang sino man ang magiging maawin. Ang 5 elemento ay gumugulong sa mga alon sa kalangitan at patuloy na inaapi ang mga cultivator sa mga tulay. Ang mga bagay ay mukhang apokaliptik sa kanilang paligid. Ang nakamamatay na enerhiya ay lalong nagpapaniwala sa lahat na ito ay isang larangan ng digmaan at ang lahat ay kailangang lumaban upang mabuhay. Paminsan-minsan, may apoy na nagpapawis sa mga tao, minsan may yelo na nagpapalamig sa lahat hanggang sa buto, minsan may gininto ang hangin na kasing talas ng mga talam, minsan may lumalabas na putik na nagpapabagal sa kanilang paggalaw, at minsan may kahoy. Bukod sa 5 elementong iyon, may mga nakakatakot na pagkunog na palaging nagbabadya. Maraming tao ang hindi nakaiwas sa kidlat at kinailangang tiisin ang sakit. Yiren Lei ang nangunguna kaya ang pressure ang pinakamalakas para sa kanya, pero nakangiti pa rin siya. Tumiti siya kina Zhu Biao at Feng Zuan habang sinasabi. 2 kapatid, ang isa ay may sinaunang phoenix na katawan at ang isa ay may celestial body. Pareho kayong gumagamit ng mga enerhiya na may kaugnayan sa buhay at sigla. Medyo naiingit ako. Yiren Lei, isa ka sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ng Bahwang, ang kapatid ko at si Zhu Biao ang naiinggit. Sabi ni Zhu Li, siya ay bata pa ngunit sa hinaharap, siya ay magiging napakaganda. Maaaring gumamit si Yiren Lei ng 4 na uri ng abstruse energies, kaya mahaba pa ang lalakbayin ko bago kita maabutin. Sabi ni Zhu Biao. Kahit na siya ay walang malasakit, alam ng lahat na hindi siya mahilig sa mga kompetisyon. 3 lang ang alam ko. Sa pagkakataong ito, lumikha ang manghuhula ng 10 tulay at ang bawat tulay ay makakatulong sa mga tao na pag-aralan ang mga abstruse na enerhiya. Sigurado ako na ang pinakamasama sa atin ay matututo pa rin ng isang uri ng abstruse na enerhiya. Ako ay halos sigurado na ang manghuhula ay naghahanap ng isang tao na makakaunawa sa 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya sa pagkakataong ito. Sa tingin mo ba may mga ganyang tao? Tanong ni Fang Zuan. Kahit ano pa ang isipin ng iba, kumbinsido akong may ilan. Sabi ni Yiren Lei na nakangiti sa maningning na paraan. Ang mga magagandang babae ay naglalakad, nag-uusap at nagtatawanan. Napabuntong hininga ang mga tao habang pinapanood ang eksena. Ngunit tungkol sa kanilang paksa, hindi maraming mga tao ang naniniwala na ang isang tao ay makakaunawa ng 10 iba't ibang uri ng abstruse energies. Ang abstruse energies ay may kaugnayan sa katawan ng isang tao. Ang ilang mga tao ay itinuturing na malakas, tulad mo Yiren Lei, dahil nauunawaan na nila ang 4 na uri ng abstruse energies. Sabi ni Fang Zuan. Ang napakalaking lakas ay malapit sa lakas ng kaluluwa dahil ito ay nakaugnay sa katawan ng cultivator. Ang ilang mga napakatalino na cultivator ay naiintindihan ang pangalawa o pangatlong uri ng mga abstruse na enerhiya, ngunit iyon ay hindi kapanipaniwala. Kilala ni Fang Zuan ang ilang tao na nakakaunawa ng 4, 5, 6 o kahit 7 uri ng abstruse na enerhiya, ngunit ang mga taong iyon ay napakalakas na. Hindi siya makapaniwala na may makakaintindi ng 10 uri.
Dahil alam ko na 1,000 taon na ang nakalilipas, ang isang tao ay makakaunawa ng 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya, kaya bakit hindi ako maniniwala? Nakangiting sabi ni Yiren Lei, na nagpakilig sa mga babae. 1,000 taon na ang nakalilipas, may nakakaunawa talaga sa 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya. Sino? Ang demonyong emperador. Ang walang katulad na demonyong emperador. Walang pakialam na sabi ni Yiren Lei. Kinilig ang lahat ng marinig ang pangalang iyon. Alam ng lahat ang kanyang pangalan, ngunit kakaunti ang nakakaalam tungkol sa kanyang buhay. Paano nalaman ni Yiren Lei na naunawaan ng demonyong emperador ang 10 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya? Totoo ba ito? Hindi lamang iyon, ayon sa mga alamat, mayroon ding mga cultivator na naiintindihan ang mga abstruse energies bago pa man sila makapasok sa layer ng Zunchi at na-level up ito sa pinakamataas. Walang pakialam na sabi ni Yiren Lei. Paano naging posible iyon? Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalaki, mayroon ba talagang ganoong mga tao? Siguro. Bulong ni Fang Zuan. Talaga bang umiral ang mga ganyang tao? Hindi naman siguro, alam ko naman. Narinig ko rin na 5,000 taon na ang nakalilipas, gumamit si Emperor Wu Tianjian ng sword technique at alam niya ang 10 iba't ibang uri ng abstruse energies. Sabi ni Yiren Lei na parang hindi big deal. Naglagay si Lin Fang ng tableta sa kanyang bibig at ngumunguya ito habang patuloy na gumagalaw. Nang marinig niya ang pangalan ng demonyong emperador, nanginginig siya. 10 uri. Na halos kamukha ko, si Lin Fang ay may kakaibang pakiramdam. Maaari ba siyang maging isang napakalaking cultivator? Hindi masaya si Lin Fang noong una siyang dumating sa mundo dahil wala siyang espesyal na katawan o espesyal na kagamitan, ngunit nang mag-aral siya ng kultibasyon ng espada, madali niyang naiintindihan ang layunin ng espada. Kapag pinag-aralan niya ang hangin, naiintindihan niya ang hanging-hangin, pagkatapos ay apoy, kulog, walang laman na espasyo, kasiglahan, kasama ang kanyang espiritu na, sa hinaharap, ay may kinalaman sa mga abstruse na enerhiya. Sa puntong iyon ay malalaman niya ang 5-6 na uri ng mga abstruse na enerhiya. Nag-aral din siya ng mga banal na marka at alchemy, kahit na wala siyang gaanong alam sa mga larangang iyon, mabilis siyang sumulong sa kanilang mga larangan. Marunong din siyang matuto ng bestial skills at naintindihan pa niya ang Desolated Chi. Ang demonyong emperador. Hindi mapigilan ni Lin Fang ang pag-iisip tungkol dito, at pagkatapos ay ngumiti siya. Baka siya talaga ang demonyong emperador. Chomp. Naglagay si Lin Fang ng isa pang abstruse na tablet sa kanyang bibig. Brother, anong kinakain mo? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingin si Lin Fang sa kanya, napakagwapo ng lalaking iyon. Mga abstruse na tablet. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Kumikislap ang mga mata ng binata, ngumiti ito at sinabi. Nakakagulat ka talaga. Pagkatapos, naglakad siya pasulong na parang gusto niyang mapalapit kay Yiren Lei. Ang mga tao sa likod ni Lin Fang ay hindi nakaimik nang marinig nila siya, abstruse tablets. Kumakain siya ng napakamahal na kayamanan na parang chewing gum. Tumingon si Lin Fang at nakita ang mga taong iyon na inis. Si Lin Fang ay may ilang abstruse na tablet sa kanya, kaya bakit hindi mag-enjoy sa mga ito? Kinailangan niyang itaas ang antas ng kanyang layunin sa 9 na antas. Nagsumikap si Lin Fang para makuha ang mga tabletang iyon. Ginugol pa niya ang mga buto ng kapalaran upang makahanap ng ilan habang ang kanyang espada ay nakahanap ng iba pa. Kaya, bakit hindi gamitin ang mga ito kung kaya naman niya? Kumuha si Lin Fang ng isa pang abstruse na tableta at inihagis muli sa kanyang bibig. Nagulat din sila na kakakain lang niya ng mga tableta ng iba't ibang uri. Akala ba niya kaya niyang pag-aralan ang lahat ng ganitong klase ng lakas? O parang candies lang ang kinakain niya? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1178, Simbahan ng Pagnanais. Kabom. Ang mga nakakatakot na kulog ay biglang tumama kay Lin Fang. Parang binabayaran siya ng karma sa kanyang pag-arte nang walang pakialam kanina. Marami na ngayong nakangiti sa malamigan. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na ang mga kulog ay damaloy sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nakita nilang naglagay siya ng isa pang tableta sa kanyang bibig na parang walang nangyari. Ang 5 elemental na enerhiya ay nagpatuloy sa pag-atake, ngunit si Lin Fang ay nanatiling hindi naapektuhan. Nang makalunok siya ng Fire Abstruse tablet, nag-aral siya ng Fire Abstruse energies. Nang lumunok siya ng Wind Abstruse tablet, pinag-aralan niya ang Wind Abstruse energies, naramdaman ng hanging humahampas sa kanyang katawan. Boom boom boom. Sa sandaling iyon, mas maraming kidlat ang tumama. Napatingin ang karamihan sa espesyal na lugar na iyon sa abot tanaw, mukhang apokaliptik. Dinagtagal pagkatapos ng kidlat na iyon, maraming mga abstruse na tablet ang sumabog at nahulog mula sa langit. Mga abstruse na tablet. Ang karamihan ay napuno ng kasakiman. Biz. Maraming tao ang bumangon sa himpapawid upang kunin ang mga abstruse na tableta, ngunit ang lakas ay masyadong mapangapi at pinipigilan silang bumangon. May sumigaw ng nakakatakot habang sumasabog ang ulo nila sa hangin. Inatake siya ng mga tao sa likod niya para pigilan siya sa pag-inom ng mga table tas. Bumangon din si Yiren Lei sa ere, para siyang sumasayaw. Patuloy siyang gumagalaw at kumuha ng mga abstruse na tablet. Sinimulan din ni Fang Zuan at Zhu Biao ang pangangalap ng mga abstruse na tablet.
Inilabas ni Linfang ang kanyang TNG sword, na madaling umangat sa hangin at nakaakit ng mga abstruse na tablet na parang magnet. Maraming tao ang naiinggit sa galaw na iyon. Bumalik. Malakas na sigaw ni Linfang. Bumalik ang kanyang TNG sword at kinuha ni Linfang ang lahat ng abstruse na tablet. Kasabay nito, lumipad din ang mga tao pabalik sa tulay. Ang bilis mo, bata. Sabi ni Yuan Fei. Inilibot ni Linfang ang kanyang mga mata. Si Yuan Fei ay nakikipag-usap sa espada ni Linfang at tinawag pa itong maliit na bata. Nakakatawa siya minsan. Tumiti si Linfang at kumuha ng abstruse tablet. Ito ay nakasisilaw at naglalaman ng mga purong enerhiya. Kulay asul ito at isa itong tabletang abstruse na sigla. Perpekto, gusto kong maunawaan ang ganoong uri ng lakas. Naisip ni Linfang na nakangiti. Ang kanyang ikatlong mata ay napuno ng sigla ang chi mula sa kanyang mga buto ng kapalaran, ngayon ay oras na para simulan niya itong pag-aralan. Maiintindihan kaya niya ang 10 iba't ibang uri ng enerhiya. Inilagay ni Linfang ang tableta sa kanyang bibig at ipinikit ang kanyang mga mata. Siya mahinahon sense ng enerhiya ng buhay, sigla abstruse enerhiya. Ito ay kung siya ay isang bagong panganak na natuklasan kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa unang pagkakataon. Damang-dama niya ang kanyang mga organo, buto at kalamnan. Hindi nakakagulat na interesado si Yiren Lei sa ganoong uri ng lakas. Ang lakas ng buhay. Anong banayad, mystical at hindi kapani-paniwalang sensasyon. Masyadong maraming tao. Ang mga tulay ay hindi sapat na malaki at ang mga abstruse na tablet ay limitado. Hindi ba dapat maglinis tayo ng konti? Sabi ng binata na nakausap ni Linfang kanina, ngunit ngayon ay kausap na niya si Yiren Lei. Tama ka, maglinis tayo. Sabi ng iba sa susunod na tulay. Dalawang silhouette ang tumaas sa hangin. Maraming tao ang nakatingin ngayon. Pagkarating doon, ang espesyal na kapangyarihan ni Linfang na itago ang kanyang chi ay tumigil sa paggana. Nakikita na ng mga tao na ngayon lang siya nakalusot hanggang sa ika-6 na layer ng TNG. Ika-6 na layer ng TNG, 7 asul na buto ng kapalaran, maraming mga abstruse na tableta. Si Linfang ay hindi naging maingat. Naglabas si Mengqing ng malamig na chi na agad na nagpalamig sa mga tao. Kasabay nito, dumating sina Jun Moshi, Xiao Dai at ang iba pa sa tabi ni Linfang at naglabas ng kanilang sariling lakas. Talagang kailangan nating linisin ang basura. Mas maraming tao ang nakatitig kay Linfang. Masyadong maraming kaibigan ang lalaking iyon. Si Linfang ay mukhang kalmado, na parang walang nangyayari sa kanyang paligid. Nakapikit ang mga mata niya at nakaramdam siya ng sigla. Katulad ng sinabi ni Yiren Lei, ang mga taong makakaligtas ay ang mga may potensyal na maunawaan ang mga abstruse na enerhiya. Gayunpaman, nakadepende ito sa kung gaano nila naiintindihan ang mga ito, o kung gaano karaming mga uri ang naiintindihan nila. Gusto ni Linfang na makinabang ng husto sa mga pagkakataon ng Fortune City. Pagkatapos umalis, hindi na siya magkakaroon ng ganitong magagandang pagkakataon upang maunawaan muli ang mga abstruse energies. At tiyak na hindi magiging madali ang makahanap ng mga abstruse na tablet sa labas ng mundo. Hindi pinansin ni Yiren Lei ang nangyayari doon at nagpatuloy sa paglalakad. Tumiti siya sa isang napakagandang paraan, pagkatapos ay tumalikod at sinabi sa lahat. Tama ka, kailangan nating ayusin ito. 30 tao lamang ang maaaring magpatuloy sa bagong lugar na ito. So, mauna na ako. Nakangiting sabi ni Yiren Lei. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa bagong lugar. Lahat ay namangha. Sa katunayan, kahit na nakikita nila si Yiren Lei, para itong guni-guni dahil nakapasok na siya sa ibang lugar. Terena, maraming tao ang nagsimulang tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Agad na hinampas ni Yuan Fei ang maraming tao gamit ang kanyang kahoy na patpat at pinalipad sila pabalik. Terena, sabi ni Yuan Fei. Sinundan sila ni Mengqing at Jun Moshi sa susunod na lugar. Ito ay pareho para sa lahat ng mga tulay. Habang papalapit sila sa mga espesyal na lugar, nagiging mas makapal ang chi. Pagkarating ng 30 tao sa susunod na lugar, pinutol ng mga tulay ang kanilang mga sarili at malamig na nagtinginan sa isa't isa ang mga taong natigil sa mga naunang antas. Sa ulo ng mga tao, biglang lumitaw ang mga alaala. Naunawaan nila na magsisimula na ang mga laban. Mula sa sandaling iyon, mayroon silang 1 buwan para magsanay sa paglilinang at pagkatapos ng buwang iyon, magpapatuloy sila sa susunod na antas. 20 tao lamang ang magpapatuloy sa susunod na antas na nangangahulugang 10 tao ang kailangang alisin sa buwang iyon. Malapit na tayo sa pinakadalisay na enerhiya ng sigla. Sabi ni Yiren Lei na nakangiti sa maningning na paraan. Pagkatapos, umupo siya at nagsimulang pag-aralan ang mga enerhiya ng sigla. Ang mga enerhiya ng buhay. Siyempre, bukod sa enerhiya ng buhay, mararamdaman din ng mga tao ang lahat ng pangunahing elemento na enerhiya, kabilang ang mga enerhiya ng kulog at hangin. Kumuha si Linfang ng isang Vitality Abstruse tablet at inilagay ito sa kanyang bibig. Kailangang ipagpatuloy ni Linfang ang pagpapabuti ng kanyang sarili. Isang binata na may makahayop na mga mata ang sumulyap sa karamihan, paminsan-minsan kay Yiren Lei, paminsan-minsan sa Zhu Biao, Feng Zuan, at Meng Qi. Paminsan-minsan, sumulyap din siya kay Linfang sa malamig na paraan. Zhang Renyu, nagsasanay ka ng passion at desire cultivation, pero mas mabuting kumilos ka dito.
Sabi ni Yuan Fei sa binata na nakatingin sa lahat ng babae. Siya ay mula sa Church of Desir na matatagpuan din sa celestial na bahagi ng Bahwang. Ang Church of Desir at ang Heaven's Desir Palace ay dalawang makapangyarihan ngunit hindi kinaugalian ng mga grupo. Tinanggap lang ng Heaven's Desires Palace ang magandang babae at tinuruan sila kung paano gamitin ang kanilang kagandahan para sa lakayin ng ibang tao. Tinanggap lamang ng Church of Desir ang mga lalaki at tinuruan sila ng mga kasanayan sa pagnanasa at pagnanasa. Nagustuhan ng mga tao mula sa Church of Desir ang mga babae mula sa Heaven's Desir Palace, ngunit dahil mas malakas si Yi Renlei kaysa kay Zhang Renyu, wala siyang magawa. Ang Heaven's Desir Palace at ang Church of Desir ay mayroong maraming makapangyarihang cultivator. Iniisip ko, sino ang aalisin natin? Sabi ni Zhang Renyu na nakangiti ng masama. Pagkatapos ay tumingin siya sa iba pang mga tao at sinabing, sa tingin ko dapat tayong magsanib ng kamay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1179, Celestial Palace of the Immortals Descendant. Hindi malakas si Lin Feng dahil nakalusot pa lang siya hanggang sa ika-6 na layer ng Tianqi, kaya hindi siya mahirap pakitunguhan, ngunit mayroon siyang matitibay na kaibigan tulad ni Yuan Fei at ang magandang babae sa puting damit na may yelo na chi. Pambihira rin sina Jun Moshi at Xiao Dai. Kung gusto niyang alisin si Lin Feng, hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Dapat tayong magsimula sa pamamagitan ng pag-alis sa mga mahihinang cultivator. Pero, hindi katanggap-tanggap ang umasa sa lakas ng ibang tao. Kehe, talaga. Nagsimulang magsalita ang lahat. Kung papatayin nila si Lin Feng, makakakuha sila ng 7 blue fit seeds. Madali nilang mapaglabanan ang mga tama ng kidlat pagkatapos noon. Bukod dito, magkakaroon din sila ng pagkakataon na gamitin ang mga buto ng kapalaran sa isang punto. Bukod sa kanyang mga buto ng kapalaran, gusto nila ang kanyang mga abstruse na tableta at mga banal na sandata. Kung tatanggalin mo ang mga taong hindi ka mag-anak sa akin, wala akong pakialam, ngunit hindi mo maaaring alisin ang mga taong kasama ko, kung hindi, subukan at makikita mo. Mabangis na sabi ni Yuan Fei. Maraming tao ang nakasimangot. Sa lalawigan ng Bahwang, bukod sa 10 pinakamalakas na henyo, mayroon ding mga taong tulad ni Yuan Fei na napakalakas na ayaw nilang pukawin. Kaya kung alagaan si Yuan Fei. Sabi ni Zhang Renyu sa sandaling iyon. Pagkatapos, lumitaw ang matatalim na ilaw sa mga mata ng ibang tao. Kung hindi ka nagsasanay sa paglilinang at nagiging mas malakas, paano mo aalisin ang ibang tao? Kayo ang matatanggal kung hindi. Sabi ni Xiao Dai sa sandaling iyon. Sina Yi Renlei, Zhu Biyao, Feng Zuan ay lahat ay nagsasanay na sa paglilinang, nararamdaman ang mga enerhiya at nauunawaan ang mga ito. Ganoon din ang ginagawa ni Lin Feng. Hindi masama ang babaeng iyon, kahit na hindi siya kasing hot ng 4 na pinakamagandang babae ng Bahwang, pupuntahan ko siya. Zhang Renyu, gusto mo ring magsaya kasama siya. Sabi ng isang nakangiti ng masama. Ngunit sinulyapan siya ni Zhang Renyu at hindi siya pinansin. Ang tanga naman ng lalaking iyon. Bihira lang lumabas ang babaeng iyon kaya hindi siya kilala ng marami. Dahan-daang lumingon si Jun Moshi at tumingin sa taong iyon. Boom! Naging ginto ang kamao ni Jun Moshi habang sinuntok niya ang hangin sa direksyon ng lalaking iyon. Mamatay. Sinuntok din niya ang hangin sa direksyon ni Jun Moshi. Hindi niya akalain na maaaring masaktan siya ni Jun Moshi. Ang lalaking iyon ay ganap na naging ginto at itinapon ang sarili kay Jun Moshi. Naiintindihan niya ang layunin ng ginto kaya hindi siya natakot kay Jun Moshi. Slash. Tumagos ang lakas sa kanyang gininto ang katawan at umabot sa kanyang mahahalagang organo. Namutla ang kanyang mukha. Mamatay. Isang nakakatakot na lakas ang bam-alot sa katawan ni Jun Moshi. Gayunpaman, agad na nakabawi si Jun Moshi at lumitaw din ang mga gintong ilaw sa paligid niya. Patuloy ang pagsuntok sa kanya ng kanyang kalaban, ngunit wala itong silbi. Kumukulo ang dugo ni Jun Moshi at gumaling na siya sa sobrang bilis. Mamatay. Galit na sigaw ni Jun Moshi. Sa isang iglap, marahas na napaatras ang lalaking iyon at halos binawian na ng buhay, isang subo na lang ng hangin ang natitira sa kanya. Iyan ay mahalagang abstruse na enerhiya. Pagkatapos noon ay pumikit siya. Nag-uusap ang iba. Hindi ito vital abstruse energy dahil walang chi na lumitaw. Ano iyon? Isa lang ang posibilidad, isang immortal na katawan. Galing ka sa Celestial Palace of the Immortals. May biglang nagsabi. Walang kamatayang dugo, walang kamatayang abstruse na enerhiya. Sa wakas, may naisip sila. Ang balita ay kamakailan lamang na ang emperador ng Celestial Palace of the Immortals ay natagpuan ng kanyang inapo at nailipat ang kanyang immortal na katawan pati na rin ang kanyang immortal na kakayahan. Pinalitan niya ang dugo ng kanyang inapo sa pag-asang lalakas siya ng napakabilis. Kasabay nito, pinapakasalan din ng emperador ang kanyang apo, si Xiao Dai, sa kanyang inapo. Maraming tao ang naiinggit sa balitang iyon at ngayon ay parang nasa harapan na siya. Kung ang lalaking iyon ang isa, kung gayon ang babaeng ipinahiya nila ay Xiao Dai. Maraming tao ang nagalit. Si Yuan Fei ay sapat na, ngayon ay lumitaw ang dalawa pang mahahalagang tao. Tumingin si Jun Moshi sa kanila, ngunit gusto niyang salubungin ang kanyang tingin. Isa pang henyo. Baka isa siya sa pinakamalakas na cultivator sa probinsya at papalitan niya ang mga nauna. Ikaw.
Tumingin si Huang Fulong kay Jun Moshi, napakamot ng ulo at ngumiti ng pilit, nagtagumpay ka sa paghihirap ng Huangzi at tila hindi huminto ang iyong swerte pagkatapos noon. Nagkibit balikat si Jun Moshi at ngumiti. Sa dagat ng Huang, hindi lamang siya nakaligtas, ngunit nag-teleport din siya sa isang lugar malapit sa Celestial Palace of the Immortals. Pagkatapos, nakatagpo niya si Xiao Dai at hindi niya alam kung sino siya noon. Mabilis silang naging malapit sa isa't isa at pagkatapos noon ay dinala siya ni Xiao Dai sa kanyang bahay. Noong una ay hindi alam ni Jun Moshi kung ano ang Celestial Palace of the Immortals. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang emperador at nagkataon, ang kanyang katawan ay katulad ng sa emperador. Kaya, natanggap niya ang mga turo, dugo at kasanayan ng emperador. Sana ikaw at si Fei Yang ay kasing swerte mo, nakangiting sabi ni Huang Fulong. Ang pagiging kasing swerte ni Jun Moshi ay magiging mahirap, ang Celestial Palace of the Immortals ay isang hindi kapanipaniwalang lugar kung tutuusin. Natahimik ang mga tao pagkatapos nilang malaman kung ano ang social status ni na Jun Moshi at Xiao Dai. Walang gustong manggulo sa kanila ngayon. Napatingin ang mga tao sa paligid. Isang tao ang namatay kaya siyang pa ang natira. Hindi. Bulong ng isang tao. Paano kasi 28 tao lang? Hindi siya makapaniwala. 28 tao. Hindi man lang nagbilang ang karamihan. Nagbilang sila at nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. 28 tao. Isang tao lang ang napatay ni Jun Moshi na nangangahulugang 29 na tao lang ang orihinal na nakarating dito. Imposible. Naisip ng karamihan. Tumingin sila sa paligid, may nagtatago, ngunit walang nakakakita sa taong iyon. Hindi ko alam kung watcher ka o assassin, pero dapat lumabas ka na. Walang pakialam na sabi ni Zhang Renyu. Maraming tao ang nadama na bigla silang nasa panganib. Kawili-wili. Bulong ni Yuan Fei. Nakapagtataka, may dumating na palihim. Mayroong 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ng Bahuang doon, ngunit mayroon ding mga hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator, ang mga watchers at ang assassins. Nabalitaan ng mga tao na ang ikapitong mamamatay tao ay dumating sa Fortune City, marahil ang misteryosong taong iyon ay isa rin sa 7 mamamatay tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1180, sakupin, lusubin at patayin. Hinampas ni Yuan Fei ang lupa gamit ang kanyang kahoy na patpat at niyanig ang lupa. Pagkatapos ay umupo siya at nag-practice din ng paglilinang. Sinong maglalakas loob na atakihin siya? Natahimik ang karamihan. Walang maraming tao ang maaaring maupo at magsanay ng kultibasyon ng mahinahon, ang ilang mga tao ay natakot para sa kanilang kaligtasan. Baka atakihin sila pagkatapos pumikit. May mga ibang tao na natakot dahil may isang tao na walang nakakakita. Ang 3 magagandang babae ng Bahuang ay nagsasanay ng kultibasyon ng mahinahon at walang pag-aalala. Ang mga taong maaaring maging emperador ay iba sa ibang tao. Mahigit 20 araw ang lumipas at ang mga batang babae na nagsasanay sa paglilinang sa harapan ay napapaligiran ng sigla. Naunawaan nilang mabuti para kay Zhu Biao at Feng Zuan ang intensity ng sigla, ngunit hindi alam ni Li Renlei kung ano ang mabuti para sa kanya, hindi lang masamang magkaroon ng vitality energies. Nagulat ang mga tao na si Lin Feng at ang kanyang asawa ay nakapag-aral din ng layunin ng sigla. May silbi ba ang layunin ng sigla sa kanya at sa kanyang asawa? Hindi naiintindihan ng karamihan. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring makatulong ngunit labanan doon. Ang ilang mga tao ay napatay ng sorpresa, ang iba ay dahil patuloy silang nakatitig sa mga magagandang babae at nakalimutan nilang panoorin ang kanilang sarili. Ang ilan ay masyadong mahina, at sa huli, sila ay inalis at namatay. Halos lumipas na ang 1 buwan kaya may mga taong naghahanda na sa pakikipaglaban para magpatuloy sa susunod na hakbang. Ang mga nagsasanay sa paglilinang mula pa noong una, ngayon ay nagmulat ng kanilang mga mata. Tumiti si Lin Feng at nilunok ang isa pang tabletang abstruse ng sigla, napakasarap. Pagkatapos, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at muling nag-aral ng vitality intent. Dapat siyang mamatay. Sabi ng isang taong nagsasalita tungkol kay Lin Feng. Si Lin Feng ang pinakamahina na natitira at ligtas siyang nagsasanay sa kultibasyon sa harap ng iba dahil lang sa napakaraming tao ang nagpoprotekta sa kanya. Ang Young Master mula sa Celestial Palace of the Immortals, ang Young Master mula sa Mountain of Flowers and Fruit, ang Celestial Girl. At higit pa doon ay kumain siya ng mga abstruse tablet na parang murang mga candies. Ngunit walang umatake sa kanya mula noong unang araw. Sa wakas, lumipas ang 1 buong buwan. Huminto si Lin Feng sa pagsasanay sa cultivation at siya ay nakangiti ng napakarilag. Tumayo siya, tumingin sa kanyang mga kaibigan, at sinabing, Yuan Fei, may mga taong gustong mauna sa susunod na antas, tingnan natin kung sino ang makakarating. Ha? Napakalupit. Naisip ng karamihan. Hehe, tingnan natin. Natatawang sabi ni Yuan Fei. Itinaas niya ang kanyang napakalaking kahoy na patpat at ang mga natitirang walang pangalan ay napaatras ng ilang hakbang. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at lumitaw ang isang napakalaking canyon. Tawid sa butas na iyan at hahampasin kita ng aking patpat. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Haha, nakaupo ka lang ba at naghihintay ng kamatayan? Tanong ni Zhang Renyu. May lumapit sa kanya at nagsabi. Napakaraming tao, kaya bakit tayo natatakot sa kanya? Isang tunog ang kumalat sa hangin.
Ibinaba ng taong iyon ang kanyang ulo nang may lumitaw na itim na apoy sa kanyang puso at siya ay namatay. Hindi niya alam kung paano siya namatay. Ang mga taong may masamang intensyon ay dapat mamatay. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam at nanunuya. Tumingin siya kay Zhang Renyu at sinabing, mas mabuting manahimik na ang ilang tao. Kahit na ang sinabi ni Lin Fang ay hindi kaaya-ayang pakinggan, hindi ito walang batayan. Ang kamamatay lang ay hindi man lang alam kung sino o ano ang pumatay sa kanya. Ang mga nagtagumpay na umabot dito ay mahirap, isipin mo na lang. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Boom boom boom. Ang lupa ay tila babagsak at isang malakas na hangin ang tumama sa katawan ng mga cultivator. Kaboom. Tinamaan ng kidlat ang mga tao at maraming tao ang walang oras na mag-react, kaya agad silang namatay. Sa maikling sandali na iyon, 20 tao ang lumipat sa susunod na hakbang at ang iba ay nabigo. Napakalakas ng lakas. Isip ni Lin Fang. Dumating sila sa susunod na lugar at mas makapal pa ang enerhiya doon. Papalapit na sila sa mga espesyal na lugar kung saan mas matindi ang ginto, kahoy, apoy, lupa, tubig at kulog. At ngayon, ilang purong abstruse energies ay naroroon din sa hangin. Kaboom! Ang mga kulog ay patuloy na tumatama sa lupa. Pagkatapos, maraming mga abstruse na tablet ang lumitaw. Sumigaw si Lin Fang at hinugot ang kanyang espada upang kunin ang ilan. Sabay-sabay na gumalaw ang lahat at sa sobrang bilis. Ang TNG sword ni Lin Fang ay bumalik sa kanya at nagdala ng ilang dosenang abstruse na tableta. Nasiyahan si Lin Fang. Agad niyang nilunok ang isa pang tableta ng sigla abstruse. Ang kanyang sigla at walang laman na layunin sa espasyo ay ang tanging mga hindi pa antas siyam na ngayon. Ang lahat ng iba pa niyang uri ng layunin ay isang hakbang na lang mula sa pagiging abstruse na enerhiya. Bigyan mo ako ng ilang abstruse tablets. Galit na sigaw ng isang tao. Ang bestial chi ay sumugod sa kalangitan at lumipat patungo kay Lin Fang. Ang Thunderbird. Tumingon ng mga tao at nakita nilang umaatake ang Thunderbird. Ang iba't ibang tulay ay papalapit na ngayon sa isa't isa upang makita ng Thunderbird si Lin Fang. Ikaw na naman. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Nabura ng kanyang kahoy na patpat ang kalangitan at marahas na bumagsak sa Thunderbird. Tumunog ang mga pagsabog at napaatras si Yuan Fei. Ang lakas ng loob. Ang mga kulog ng Thunderbird ay umabot na sa lakas ng abstruse energies. Tuturuan kita kung ano ang abstruse energies. Galit na sigaw ng Thunderbird. Gumagundong ang mga kulog sa hangin at pagkatapos ay namuo. Pagkatapos, naglabas siya ng mas maraming enerhiya kay Lin Fang at sa kanyang mga kaibigan. Tuturuan kita. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Nagpakawala siya ng nakakatakot na chi na pumutok din sa kalangitan. Itinaas niya ang kanyang kahoy na patpat at hinampas iyon. Kasabay nito, lumitaw ang mga bundok sa kalangitan at bumagsak. Boom boom boom. Binasag ng nakakatakot na mga kulog ang mga bundok, ngunit si Yuan Fei ay tumalon at umungot. Isang unggoy ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Galit si Yuan Fei, natutunan ng Thunderbird kung paano gumamit ng abstruse energy kaya ngayon ay masyado na siyang mayabang. 10 tao lang ang pwedeng pumunta sa next area. Kung sa tingin mo ay wala kang pagkakataon dito, pumunta sa kanilang tulay at subukang lumipat sa kanilang susunod na lugar. Sabi ni Qi Tiansheng na tumatawa at nakaturo kay Lin Fang. Si Qi Tiansheng ay nasa walang laman na tulay sa kalawakan upang mapabuti ang kanyang mga spell sa pag-deploy. Kahit na sila ay maalis sa tulay na iyon, maaari pa rin nilang magnakaw ng lugar ng ibang tao. Ito ay isang pagkakataon, nadidistract si Yuan Fei. 10 tao lang ang pwedeng pumunta sa susunod na lugar, kung bibilanggan mo ang mga babae at sila, hindi ka gagawa ng cut. Huling pagkakataon mo na, seryosong sabi ni Zhang Renyu. Ang mga tao ay biglang naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Kinailangan nilang magkapit-bisig para maalis si Lin Fang at ang iba pa. Pagkataon mo na ngayon, dapat kang magkapit kamay at lusubin ang kanilang tulay. Maaari pa rin kayong manalo. Sabi ni Qi Jiao sabay turo ulit sa kanila. Maraming tao ang tumingin sa tulay na iyon at naisip na maaaring magkaroon sila ng pagkakataon laban sa kanila.